Hindi totoo ang war on drugs. Ito ay ginawa lang ni Duterte para panglihis dun sa intensyon niya na i-monopolize or i-control ang drug trade dito sa bansa. Kung may totoo lang maski isa, I will hang myself in front of you. You can summon, I will sign a waiver, all banks. Will the former president be okay that if we draft the waiver now instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampaling ko sa publiko. Wait, wala naman. Ngayon na. Lulo mo Isa sa na-discover namin na mga impormasyon, ito ay naibigay sa akin noong 2016 ay yung bank accounts ni Duterte at ng kanyang pamilya. At ang nilalaman nito ay nakakagulat. Nakita namin na daang-daang milyon ang pumapasok sa mga accounts ni Duterte. Joint account si Sara Duterte at si Pangulong Duterte. Every 6 months, may pumapasok na dividendo galing kay Sammy Uy papunta sa accounts ni Duterte, ni Sara, Baste, Pulong at Hanilet. Lahat ito tumototal ng 40 to 55 million every 6 months. Buong pamilya ng Duterte ay kumikita sa illegal drugs. Dahil sa impeachment case ni Sara Duterte, ang mga bank accounts na ito ay lalabas at makikita ninyo na si Sammy Uy ay nagbibigay ng pera kay Sara Duterte at buong pamilyang Duterte. Ang buong paniniwala natin na si Duterte ang pinakang galit sa illegal na droga. Pero ang katotohanan, siya pala ang may pinakamalaking drug cartel dito sa Pilipinas. Ito pong mga impormasyon na to ay nakalap namin. Hindi po ito gawa-gawa at nakita natin ito ay nasuportahan nung kaso mismo ng International Criminal Court. Hindi magsisimula ang kaso ng ICC kung yan po ay gawa-gawa lang. Napakagagaling po ng mga investigador dyan. Hindi ka pwedeng gumawa-gawa lang ng kwento dyan. Hindi lang droga ang kinasangkutan ng sindikato ni Duterte. Nandiyan na yung Pharmally at yung iba't ibang pinagkakitaan nung COVID. Isama na rito yung Sinovac na vaccine na tinubuan nila ng 2,000 piso bawat isang vial at umorder sila ng 50 million vials. Sa madaling salita, 100 billion pesos ang kinita sa isang transaksyon na ito. Ito rin ang dahilan kung bakit pinigilan nila ang pagpasok ng Pfizer at Moderna at inuna nila yung pinakamahinang klaseng vaccine para sa mga Pilipino. Nandiyan na rin yung mga mass personal protective equipment, yung face shield, yung mga ventilators, yung mga rapid tests, yung RT-PCR at iba pang mga gamit nun. Yung inaakala ninyo na natulungan kayo nung panahon ng pandemic, ang totoo nito ay pinagkakitaan pa tayo.